Welcome back to my YouTube channel. Today's video, nangolekta ako ng 15 questions galing sa comment sections ng mga BDO credit card videos ko. Gusto kong i-share yung mga answers sa video na to for the benefit of all my subscribers na nanonood sa akin, especially yung mga bagong credit card holders ng BDO. So, without further ado guys, let's do it! So, unang-unang question dito guys na nakuha ko is, hello, ask ko lang po if there's a PIN needed if I will use BDO CC as payment when shop. So, as soon as na-activate nyo na po yung credit card, pwede nyo na po yan gamitin. Hindi nyo po kailangan ng PIN. So, kung magsha-shopping kayo online or sa store, pwedeng-pwede as long as they accept credit card payments. So, next question po natin is, hello Miss Cha, pwede aside sa shopping, pwede din po kaya gamitin ang BDO Shop More sa pang-book ng flight tickets online? Pwede nyo po gamitin yan. Ako, ilang beses ko na po nagamit yung aking BDO Shop More credit card pang-book ng tickets sa Cebu Pacific. So, hindi lang po yan sa local airlines natin. Pwede nyo rin yan gamitin sa international airlines websites kung need nyo mag-book ng flight tickets. Okay? So, mostly naman po kasi nag-a-accept ng credit card payments yung mga airlines online. So, next question tayo. Hello po, paano po pag ika-cut or gusto mo na itigil ang credit card mo? Or kailan mo na mag-stop gamitin ang CC mo? May babayaran ka po ba? I just received my CC today and it's activate. So, ang pagkakaintindi ko sa question niya is papaano kung gusto mong i-cancel yung credit card. Actually guys, wala naman kayong fee na babayaran for cancellation ng credit card. Ang importante lang is zero dapat yung outstanding balance. Dapat wala kayong utang, wala kayong balance. Otherwise, hindi yan ika-cancel ni BDO. Na-experience ko na yan guys. Dati meron akong BDO Gold na JCB. Pina-cancel ko siya kasi naka-share lang yung credit limit niya doon sa aking Shop More credit card. So, naisip ko parang nagbabayad lang ako ng additional annual fee where wala namang sariling credit limit yung BDO Gold ko na JCB. So, I decided na to cancel na lang. So, tumawag ako sa kanila and since meron pa daw akong existing one more installment to pay, hindi ko pa pwedeng i-cancel. So, after ko mabayaran yon, that's the only time na pwede ko nang i-cancel. So, ang mahalaga, dapat bayad nyo na lahat ng outstanding balance nyo bago kayo tumawag for cancellation para hindi masayang yung effort nyo. Okay? So, next question natin is, hello po, may limit po ba yung pag-swipe sa card? Like, kunwari, 3 swipes per transactions lang per month? So, wala pong limit ang pagsuswipe or paggamit ng credit card as long as meron pa po kayong available credit limit. Okay, dapat aware kayo kung magkano yung credit limit nyo at kung magkano pa yung available. Kasi kapag po na-maximize nyo na yung credit limit nyo, malamang magde-decline na po yung transaction nyo. Kaya dapat monitored nyo po yan. Okay? So, walang limit yan. Kahit iswipe nyo po ng 100 times yan sa isang araw, okay lang. As long as kaya pa ng credit limit nyo. Okay? So, next question po is, Miss Cha, makikita mo na sa BDO online app kung kailan mo dapat bayaran yung CC? Yes po. So, I highly recommend na mag-download kayo ng BDO online app para magkaroon kayo ng real-time view ng inyong mga transactions at saka na makikita nyo din doon yung inyong available credit limit, yung payment, yung minimum amount due, and yung payment due date, and yung total outstanding balance nyo. Makikita nyo po lahat ng mga importanteng information na yon sa BDO online app. So, kung wala ka pa namang BDO online app, pwede ka naman mag-login sa BDO online banking sa kanilang website. So, kung wala ka pa ding account doon, kailangan mo mag-sign up doon or mag-register para magkaroon ka rin ng, magkaroon ka ng real-time monitoring sa iyong credit card kahit wala kang BDO online app.
Okay? So, next question tayo. Ma'am, kailangan ba sa BDO branch ka talaga magbayad ng credit card? Actually guys, hindi nyo naman kailangan pumunta ng BDO branch para magbayad lang ng credit card. So, halos lahat tayo ngayon, puro online transactions na. So, kung meron kang GCash or BDO online app, pwede kang magbayad ng credit card gamit yon, mga yon. So, kung yung bahay mo is malapit lang naman sa BDO branch, pwede din naman. Or kung nasa mall ka na, yung bills and payments nila doon, pwede ka doon magbayad. Or minsan kasi yung mga SM malls, di ba, may mga BDO branches na rin sa loob. So, pwede ka din doon magbayad. Pero I highly recommend kung hindi naman, kung kailangan mo pang mamasahe para pumunta lang ng BDO branch para magbayad ka na lang online. Kung meron ka namang ibang online banking from other banks, pwede ka rin magbayad ng bills gamit yung mga yon. Papunta kay BDO. Okay? So, next question. Ma'am, ask ko lang po, pag po ba na-activate na yung CC, pwede na po siya magamit sa grocery? Yes po, pwede na. As mentioned earlier, kapag ang requirement lang naman ng credit card guys para magamit mo is dapat activated siya. So usually guys, pag sinend ni BDO yung credit card sa inyo, nakadikit yan sa isang papel, yung credit card. Tas nakalagay card inactive. So pag tinanggal mo yung card dun sa papel, sa pagkakadikit, may instruction doon guys kung paano nyo i-activate. So pwedeng tumawag kayo kay BDO or pwede din through SMS or text message. So ako guys, I'd rather choose yung SMS or text message. Basta importante kapag yun ang pinili mo, dapat meron kang load para mag-go through yung SMS mo. So, there are banks na within the day, after mo mag-text, mag-aantay ka lang, ma-activate na siya. So, meron ding ibang banks na kailangan mo maghintay ng 1 to 2 banking days bago ma-activate. So, na-experience ko si BPI after 2 banking days pa bago siya na-activate. Nakalimutan ko na yung kay BDO kasi medyo matagal na guys. And basta yun lang, mag-alat ka lang ng 1 to 2 banking days para ma-activate yung iyong credit card. So, mamili ka kung yung text message or tatawag ka. Yung SMS guys, meron kasi yan silang format kung paano yung pag-activate. So, iba-iba yan per bank. Okay? So, i-double check mo lang yung paper na kasama ng credit card pag dumating sa'yo. Next is, hello po ma'am, paano po marireceive ang billing? Through online po ba? Tapos yung annual fee po, pag naka-activate na, need na ba magbayad? Paano po magbayad sa annual fee? Okay, so kay BDO guys, hindi ang annual fee po niyan is monthly po sinisingil. Ang tawag po sa kanila is monthly membership fee. So, makikita nyo po yan every month sa inyong statement of account, sa inyong SOA. May makikita ka doon membership fee or card membership fee, tapos yung halaga. Ganun po kay BDO, hindi po siya yung annually kagaya sa ibang banks na isang bagsakan naniningil. Siya buwan-buwan, kaya hindi siya ganun kabigat. Kasi mababa lang 150 for BDO Shopmore monthly. So, hindi naman siya ganun kabigat. Unlike yung isang bagsakan kasi, minsan, di ba, paano kung medyo gipit tayo by that time na naningil ng annual fee, di ba? So, okay na din yung monthly para sa akin. So, ganun po siya. And, kasama lang po siya doon sa inyong outstanding balance. Kaya, pag binayaran niyo yung outstanding balance niyo, bayad niyo na rin yung monthly membership fee. Hindi nyo po siya kailangan bayaran separately. Kasabay po yan sa inyong outstanding balance. Okay? So, next po, by the way po, syempre, pag na-activate nyo na po yung credit card, magre-run na po yung monthly membership fee. So, pagdating ng billing statement mo, kasama na po yun doon. Okay? So, next question tayo. Hello po, ano po ibang option para makita ko or ma-open ko yung credit card ko directly to BDO online banking to check my balance? Bagong deliver lang po kasi sa akin at paano ko malalaman PIN number ko po? Salamat po sa pagsagot. So, yung question niya, kung paano raw niya makikita or ma-open yung credit card directly. So, ang pagkakaintindi ko sa tanong is,
kung paano mo makikita yung information regarding yung sa credit card mo. So, ayun nga po, kailangan better, I highly suggest, mag-download po kayo ng BDO online app para magkaroon kayo ng real-time monitoring at better view ng inyong mga transactions sa inyong BDO credit card. Kung wala naman, pwede po sa online banking, mag-login po kayo doon. Kung wala pa po kayong account, mag-register lang po kayo. Tapos, yung PIN number naman po, I believe, ang tinutukoy nyo dito is yung cash advance PIN ng credit card. Yan po ay usually sinisend ni BDO 1 to 2 weeks after nila isend yung inyong credit card. So, in case na wala kayong ma-receive after 2 weeks, then pwede naman kayo mag-request sa kanila online or pwede rin kayo tumawag. Next, hi ma'am, ask lang if bukod ba yung cash advance limit sa credit card limit. Okay, so yung cash advance limit at saka yung inyong credit card limit, makikita nyo yan sa inyong statement. So, yung hindi po sila separate. Yung cash advance limit nyo po is kasama po yan dun sa total credit limit nyo. Halimbawa, meron po kayong credit limit na 20,000, tapos yung cash advance limit nyo is 7,000. Kapag kinash advance nyo yung 7,000, for example, winidraw nyo siya sa ATM gamit yung credit card nyo, mababawas na po yun dun sa credit limit nyo. So, magiging 13,000 na lang po yung available credit limit. So, talagang nakadepende po yung cash advance limit sa inyong credit limit, sa inyong overall credit limit. Hindi po sila magkaiba. Okay? So, next po, may 20K available limit po ako. New user ako ng credit card. Pwede ko po ba siya i-withdraw through ATM agad-agad? So, hindi nyo po kasi siya mawi-withdraw ng buo. Kung ang gagawin nyo po is magka-cash advance kayo through ATM withdrawal. Kung ano lang po yung cash advance limit na nakalagay sa inyong statement, yung binigay ni BDO, yun lang po yung maximum amount na pwede nyong i-cash advance or i-withdraw. For example nga, ang total credit limit mo is 20K, tapos yung nakalagay sa statement mo na cash advance limit is 7K, 7K lang po yung pwede nyong ma-withdraw agad-agad. So, kung gusto nyo naman po ma-convert or makuha talaga yung buong credit limit nyo na 20K, pwede nyong i-avail yung Cash It Easy installment ni BDO. So, yun po, hindi nyo kailangan mag-withdraw. So, mag-a-apply lang kayo nun, subject for approval ni BDO. Pag na-approve, pwede nyo pong dyan po, pwede nyong i-apply to convert yung kabuuang credit limit nyo, like yung 20K. Pwede nyo po yan i-convert to cash. Okay? So, Cash It Easy installment po ang apply nyo kung gusto nyong ma-convert to cash yung total credit limit. Okay? So, next po, kailangan po ba may account ka sa BDO para magka-credit card ka? So, hindi naman po requirement na dapat may account ka kay BDO para magkaroon ka ng credit card from them. Pero po, advantage po kung meron. Kasi kung may account ka na sa kanila, usually po kasi minsan meron pong iba na meron silang savings account kay BDO, kahit hindi sila nag-apply ng credit card, bigla na lang silang pinapadalhan ni BDO. Swerte yung mga ganun kasi wala nang hassle ng pag-a-apply eh. May credit card ka na agad-agad. So, kung wala ka naman account kay BDO, okay lang. Pwede ka naman mag-apply, especially kung meron ka ng credit card from other banks. Magtas maganda yung iyong credit score, most likely maa-approve ka naman kahit wala kang account sa kanila. Okay? So, next is, hi po, ask ko lang po, kahit po ba installment ang i-avail at pay later siya, buong purchase mo ay bawas agad sa credit limit mo? Tapos kung ano po ba yung credit limit ng card mo, for example, 50K, talagang 50K po ang magagamit mo? Okay, so yung sa installment po, halimbawa nag-purchase kayo worth 30,000 pesos, tapos in-installment nyo po siya dun sa store.
Ang mangyayari po niyan is babayaran po ni BDO ng buo yung 30K. Tas ngayon, yung installment payments nyo, kay BDO na po yun mapupunta. Kaya, mababawas po talaga yung entire amount purchase nyo sa credit limit nyo agad. Kasi nga, binayaran na ng buo ng bangko. So, yung installment payments nyo, dedirekta na siya or mababayad na siya kay BDO, hindi na dun sa store. And also, kung 50K yung iyong credit limit, yes, hanggang dyan po yung halaga na pwede nyong gamitin, pwede nyong makonsume sa paggamit ng inyong credit card. So, I don't recommend lang na i-maximize nyo yan. Pero kung meron talaga kayong ine-expect na pambayad sa next billing statement nyo, okay lang naman. And alam nyo naman, kapag na-maximize nyo yan, hindi nyo na ulit magagamit yan. So, magagamit nyo lang siya kapag na-replenish nyo na yung mga nagamit nyo. Halimbawa, nakapagbayad kayo, yun, magkakaroon ka ulit ng available credit limit. Pero pag na-used up nyo na lahat yung 50K na yun, hindi mo muna magagamit yung card. Okay? So, next tayo. Hi ma'am, ask ko po, every month ako nagkakaroon ng dagdag na bayad sa credit card statement of account na membership fee na 150. Hanggang kailan po ba matatapos yun bayaran ang membership fee? Okay, so hanggat active po yung inyong credit card, hindi po matatapos yung pagbabayad nyo ng membership fee. So, as I said, kay BDO, monthly membership fee yung tawag, buwan-buwan sila naniningil. And for BDO Shopmore, 150 pesos nga siya. So, matatapos lang yung pagbabayad mo niyan kapag kinancel mo na yung iyong credit card. Pero hanggat active yan, tuloy-tuloy yung pagbabayad mo ng membership fee. Okay? So, last question na pala tayo. Good evening po. May chance pa po ba tumaas ang credit limit ko po? O kung 25K lang po, yun na yun mismo. Okay, so guys, malaki ang chance na tumaas pa yung credit limit mo. Ako, nagsimula din ako sa 20K hanggang sa nagkaroon na ako ng 6 digits na credit limit sa aking BDO Shopmore credit card. So, kung kayo po ay good payer, nakakabayad kayo lagi on time, wala kayong late payment fees, asahan nyo na bigla na lang tataas yung credit limit nyo kay BDO. Ang hirap lang kasi kay BDO, hindi siya nagno-notify, bigla na lang magugulat ka, tumaas na pala yung credit limit mo. So, habang active yung card nyo po at ginagamit nyo po siya tuloy-tuloy and nakakapagbayad kayo lagi on time, malaki ang chance na mas tumaas pa po yung inyong credit limit. Okay? Hindi yan nag-i-stay lang kung 25K for life na. Hindi. May chance po pa po yan tumaas hanggat patuloy nyo pong ginagamit at nakakabayad kayo palagi on time. Okay? So, that's the last question, guys. And sana kahit papano yung mga sagot ko is makatulong, especially dun sa mga viewers ko na bago pa lang na credit card holder from BDO. And by the way, guys, kung naghahanap kayo ng premium and reliable visa assistance, kindly check the link in my description below. Actually, they provide counseling and assistance from start to finish of your application. Tinutulungan nila yung mga mag-partners na in LDR ngayon na gusto na maging together at need ng assistance for visa dito man sa Pilipinas or abroad. They can actually help you out. And I also have one recommended dating app for serious relationship para dun sa mga naghahanap dyan. You can check also the link in the description below of this video. They actually screen each and every member of this app bago nila i-accept. So, makakasigurado kayo na makakaiwas kayo sa mga scammers online. So, kung meron pa kayong additional question, leave your comment below. I will try to answer. If you're not yet subscribed, please click on subscribe and hit the notification bell. And again, thank you for watching this video and see you again on my next. Bye! What a wonderful